Okay, good morning. Meron tayong konting corrections regarding doon sa table of contents. Thank you kay Madam. Naulit ko yung, alam niyo na, talagang pagka medyo nagiging senior citizen na. Ayun, ito kasi, naulit ito. So, what you need to do, itong 12 na to, kasi nandito yan, electrical. Ibaba nyo yung electrical sa 13. Tapos palitan nyo dito ng general design requirements. Dito na ulit yung fire resistive. Inform mo na lang sila, sila na. Okay. Alright, so huminto tayo saan? Sa 32, page 32. Right? Okay, so ito muna yung mga administrative fine, section 212. Okay, so by the way, last week ang naaral na natin is yung Supreme Court decision, tsaka ano pa ba? Yung overview ng lahat ng batas na pag-aaralan natin. So ngayon, section by section na tayo. We now understood na yung ating 545 was already repealed and amended. Now it's RA 9266. Okay? And then nakita nyo rin yung bawat section kung nasan yung mga key points na napapatunay na arkitekto ang the only professional that needs to sign, prepare, and seal the architectural documents. And on the section 302 of National Building Code, doon yung makikita lahat ng scope na dapat natrabahuhin ng arkitekto. Okay, so 302. Okay, so before tayo darating doon, since section 212 tayo administrative fine, aabot tayo sa 302, papasadahan na lang natin, so definitely okay na. Alright, so dangerous building. Yung building official, sabi natin, yung Office of the Building Official o OBO, can order repair, vacation, ibig sabihin ibabakante, demolition, kapag mayroong violation in accordance doon sa National Building Code. Then, merong additional na sanction on the basis of Civil Code of the Philippines. Yan, ito yung mga notations ng Article 482, 694 to 707. So kapag meron tayong violation sa batas ng National Building Code, asahan ninyo, aabot kayo sa Civil Code. Kaya nga yung liability ng architect, so 15 years. So ganun katindi yung ating pananagutan sa batas. Now, what are the other remedies when it comes to sa National Building Code? Meron namang mga available under existing laws natin para ma-reverse natin yung violation ng National Building Code and Civil Code of the Philippines. So permit and inspection. So always remember na no construction can proceed without the approval of the building official. So what do you need? Ito yung mga ancillary permits ng iba't ibang mga mga iba't ibang professional. So meron tayong architectural, civil, electrical, mechanical, sanitary, kapag commercial, very complex projects, and then plumbing, on the case of the plumbing plans. Minsan may mga data centers, you need electronic plans. Okay, so you need sign signature of the electronics engineer. By the way, yung electronics kasi ngayon lang silang halos bumubuo ng mga batas nila. Alam nyo, yung mga electronics engineer, meron silang mga specialty sa CCTV, sa security. So they are very important now, lalo na nasa technology na tayo ng AI. Okay? So accessory permit, of course, kung yung mga mga buildings natin, may mga ganitong additional ancillary spaces, no?
Of course, you need commercial like swimming pool, lalo na kung resort yan. Right? Kung may septic tank, I need to have additional permits. Concrete steel tank. Okay. Basta yung mga special na mga buildings, of course, kailangan natin ng specialist, no? Na tutulong sa atin. So, ang mga exemption, ibig sabihin hindi kailangan ng building permit kapag ganito yung mga conditions. Yung mga naka-red text, yun lang naman yung halos susundan ninyo, hindi nyo siya kailangan basahin ng buong buo. So, makikita nyo doon, any building the 6 square meters or less, minor construction. Mga shed, greenhouse, lalo na't yung mga mahilig sa mga agricultural structures, open terraces and patios. Okay? Then, that are directly on the ground. So ngayon, sasabihin nyo sa akin, Sir, paano po yung balcony na medyo nakasuspend? Kasama yon kapag may addition kayo, kung ang malaki yung balcony ninyo, hindi po pwedeng hindi isama sa building permit. But of course, kung ito ay nasa ground naman, walang ganong disturbance. Okay, kasi on ground. Kapag mag-install lang ng window grills, mga garden tools, yung mga boundary wall, okay. But of course, there is some values na nakasabi. So 1.2 is low partition lang yun. Eh parang pag full height, 2.1. Lalo na yung mga security fence ng mga high security buildings like prison, mga detention cells. Okay? So, definitely may mga may mga metal fencing, chain link fencing. So, we need permits for that. Pero ito lang yung condition. Huwag lalagpas ng 1. Pag garden pool, less than 500 mm depth. 500 mm depth, ilan lang yun? So, ito yung 900, no? Alam na natin yun. So, mentally, we can actually visualize kung gaano kababa, kung gaano kalaki ang mga bagay-bagay. Alright, repair. Exemption sa building permit lahat ito. Basta magkaroon ka ng repair work na hindi matatamaan yung mga structural member, okay yan, exempted. Kung non-load bearing ang partition wall, so we can say itong dalawang wall na ito, load bearing lahat yan. So ibig sabihin, pagka meron kang binakbak o ni-repair dito, you need permit for that. So any replacement on the interior portion, replacement lang ha, not an addition or kaya alteration. Okay, so walang permit. Replacement of work for the doors and windows. Yung flooring lang, tinanggal mo lang yung tiles, pinalitan mo ng vinyl, yan, walang yan, walang permit. So, self-explanatory lahat yung nakasulat dito. Tama? So, ano naman yun? Common sense. Yung papalitan mo yung toilet house, urinals, you don't need permit. Okay, how to apply permit? According ito sa revised implementing RIRR 2004. So, any person can apply permit basta meron itong mga ito. I think we have discussed this last time sa inyo. Ito, di ba? Yung diniscuss ko na kinlaro ng Supreme Court, ano nga ba yung talagang mga laman ng mga permit. At umabot nga tayo doon sa architectural plans. Okay. So, syempre, kung ako ang may-ari, I will have to give all of this information. But on behalf of the owner, kung ako ay nagtayo lang ng commercial building, pero hindi akin yung lupa, so definitely I have to get some information with their consent. Okay? So, ano sabi ko sa inyo, very important ang mga tax declaration, amilyar ng lupa, tsaka ng structure, kung nagbabayad. So, nalalaman ng munisipyo kung meron kang penalties. Okay? Magbabayad ka ng mga penalties. By the way, PTR, I will have to explain it to you. Hindi lang
sa pag-maintain ng profession natin, no, na kung licensed na kayo, registered and licensed architect na kayo. So yearly we have to register for the organization itself, then sa PRC, then sa government. Kapag lumagpas ka sa tamang bayad ng professional tax, ang bawat buwan nalalagpas ka almost like 20 pesos. 20 to 40 pesos. Yun yung may ano na kaagad, may plus na yung penalty. Okay? So, kung madalas kayong naggagawa ng building sa Pilipinas, napaka-importante kasi doon sa plan, sa ilalim kasi meron nakasulat doon isang blankong space na kailangan ninyong ilagay yung PTR number. Okay? So kung wala yon, hindi a-approve ni OBO yung building permit natin. Dahil doon sa plan na may kulang na information. Okay. So, in case of the applicant, hindi yun yung owner, so definitely, punta kayo sa abogado, panotarize kayo that I am the authorized representative of the owner on his behalf. Okay? May mga ganun kasi yung owner walang pampagawa ng building. Kung baka may investor siya. So yung investor need lahat yan. So magpanotarize kayo kasi baka pagdating ng araw, nagkaroon ng arbitration. Anong ibig sabihin ng arbitration? Awayan. Awayan. When it comes sa hindi nagkasundo. May pinag-agreehan, and then nagkagulangan sa mga bagay-bagay, maaring pera yan o whatever. Eh lalo na kung ako yung may-ari. Sabi mo sa akin 70-30 ang hatian. O paano kung naging 60-40 na. So nalulugi kung sino man sa kanila. Okay? Alright, application of permit, 5 set. Okay? According to National Building Code. Okay? Then, ito lahat yung mga professional na kailangan pumirma ng sarili-sarili nilang mga plan. Ito ipinaliwanag ko lang. Okay, in the case of the structural documents, not the structural conceptualization, structural document with calculation, size ng mga column, size ng mga biga, then yung arrangement ng mga rebars and everything, kanila yan, civil engineer, figure. Okay? Ngayon, master plumber naman kung sa piping, sa loob. Ano ang sabi ko sa inyo? Anything na outside, depende sa building ha, residential or any commercial, outside of the plot, sanitary. Okay, inside of the plot, plumber. Okay. Kung ang building natin ay nuclear plant, iba na yun. Sanitary lahat yun. Okay. Okay, so depende sa building type. Okay. Then, you have all of this. Protection document, plan, drawing, vicinity map, site development plan. Ano yung mga nakasulat sa site development plan? Perspective, floor plans, elevation, sections, reflected ceiling plan. Dahil yung mga nakakabit na yan, kailangan makita, lalo na it needs to, kailangan ito, yung mga nakalagay sa reflected ceiling plan ninyo, nagko-coordinate kay electrical, kay electronics. So kung sino may mga scope doon. Okay? Actually sa mga malalaking kumpanya, di ba, ini-spot check nyo. May naka-record dun sa schedule ni electrical, ganito kadami, tapos pagtingin ng ng nagre-review, parang kulang yata yung ilaw. Di ba? Binibilang. Okay. Alright, details. Yan na nga sinasabi ko. Ito tatandaan nyo palagi ha, section 302, balikan nyo ito palagi. Kung anong mga detalye ang nasa loob ng architectural document. Okay? Yan yung mga karapatan ninyo na i-prepare. At kung sino man na nagpe-prepare na hindi arkitekto, ay pwede nyo mag-raise kayo na red flag sa kanila. Okay. So hindi ko na ito iisa-isahin guys, kasi na-explain ko na ito last week. Sir, catch up pa na lang ko sa kanila ha. Okay. Okay, kayo mag-prepare nito. Schedule of doors, napakatagal. Hardware set nga lang, napakatagal. Schedule of finishes. Ngayon, para gumaan ang mga trabaho ninyo, i-mobilize ninyo yung mga supplier mo, tulungan kayo. Kumbaga, ang nangyayari na lang sa inyo, bigay nyo sa kanila, pagdating sa inyo, recheck na. And then, saka nyo ilagay sa inyong documentation. Ito medyo mahirap. Schedule of finishes.
Okay? Itong schedule of finishes, kailangan nakaka-coordinate doon sa mag-write ng specification. Kasi kung anong dinodrawing ninyo, ang specification writer, sinusulat niya by word, verbatim, narrative. Kinukwento niya kung paano. Okay? Sa drawing hindi ninyo ma-explain, or meron kayong detalye kung paano nakakabit yung certain na section. Pero paano ikakabit? Yan ang trabaho ng specs writer. Okay? And at the same time, kunwari, ikakabit ko ito, itong materialis na ito. Ano bang klase ito? Na wood. So, kailangan ko itong in-array. May fire rating ba to? Okay? Ngayon, para ikaw, ang mga spec writer or arkitekto na nagsusulat ng specification, kailangan nilang sabihin sa kliyente o representante anong kailangan ninyong kunin sa mga stakeholders, supplier, manufacturer, contractor, subcontractor, anong kailangan ninyo sa kanila. Okay, bago nila ito i-deliver sa inyo, magpakita sila ng product certificate na nagsasabi na itong kahoy na ito ay merong Forest Stewardship Council certification, blah blah blah. Anong ibig sabihin nun? Itong kahoy na ito ay hinarvest sa isang controlled na forest park. Walang harm sa environment. Kung meron kang certificate nun, wala tayong pag-uusapan. Kung itong kahoy na ito ay may rating ng ASTM para sa fire, tama? Gaano katagal ito mag-burn? Certificate. Okay? Kung kakabit ko itong cladding na ito, may warranty ba to? Ayun, ang kailangan isulat ng spec writer. Ang warranty nito 10 taon. Ano ang coverage ng warranty? Material lang ba o yung finish? So, nandun lahat. So, anong ibig ko sabihin? Ang drawing, pinapakita ninyo visual. Okay? Pero kailangan ninyong lakipan iyon ng explanation. Kaya tayo nag-aaral ng batas. Ito narrative, ito textual. Hindi ito visual. Yung book na nababasa ninyo, mabuti na lang binibigyan kayo ng visual explanation. Along with that, meron siyang worded narrative. Okay? So, may mga bagay na nakikita sa drawing na hindi nyo maiintindihan unless mabasa ninyo ang narrative. Okay? At hindi rin ma-explica ng narrative kung paano ano yung itsura pag nakakabit ng mga bagay. Drawing lang ang makikita ninyo sa mga plano. Okay? So, I therefore conclude na ang arkitekto hindi lang dapat magaling mag-drawing. Critically, marunong kayo mag-isip. Paano nyo i-explain? Kung nasa malayo tayong site, wala tayong AutoCAD doon. Lapis at papel lang. Susulat ninyo habang ine-explain ninyo kay foreman, sinasabi nyo kay foreman yung sequence. Ganon. Ganon yung totality ng pagiging arkitekto. Okay. So, lahat ito, no? Napakadugo nito, furniture, lalo na malalaking project, nakita ko kung paano gumawa ng finishing schedule ng interior designer for furniture sa mga malalaking project. Matagal. Okay? Detail design, plan layout ng interior walls. Kung nag-exterior perspective kayo, nag-exterior elevation kayo section, interior din, mayroon din ganon. Okay? By the way, the Supreme Court is allowing you to sign and seal interior architectural interiors pala. Okay? So, walang masabi dyan yung mga interior designer. Pero I know in the future, they will clamor that those interior designs needs to be solely for the interior designers. Alright? Pati mga pattern ng floor, ng ceiling, paano ilalatag ang mga tiling, sa mga drawing, list of materials, cost estimate. Ito ang pinakamahirap. Magiging accountant din kayo. Okay? By the way, sa mga lumber, merong architectural discount. Architect's discount, tama? Nasubukan niyo na ba yun? Meron yun. Kaya gustong-gusto nilang lagi nakikipag ina-add kayo sa FP ng mga supplier. Kasi alam nila may mga project kayo. Okay? Ayun, so plan, specific locations of accessibility, facilities, and detailed design. Sa inyo rin yung fire life safety. FLS, kaya maraming FLS architects. Okay? How to apply?
Sino magpo-process? So the office of the building official will verify yung lahat, no? Meron din kasi doon sa opisina mga zoning officer. Kunwari, yung area ninyo residential ang zone. Tapos bigla kayo nagtayo ng commercial doon. Red flag 'yon. So kailangan malinaw kung anong gagawin. Na dapat itong building na ito, kung commercial to, dapat nasa commercial zone. Tama? Ngayon, may problema. Naglagay nga talaga kayo ng commercial zone. Paano kung politiko nga pala kayo may business na? Kino-convert yung commercial, yung residential into commercial zone. Malaking yun, malaking process yun. Ang nag-decide paano mako-convert ang residential to commercial to industrial to any zoning, gobyerno, munisipyo nyo, mga politiko nyo, kagawad, sangguniang bayan, sila yun. Okay? Kaya nga, hindi malayong isipin kung bakit napaka-lucrative ng position ng mga nasa gobyerno. Kasi all of this, pinag-aaralan natin. So may mga kanya-kanya tayong kailangang i-push. Like for this, if an investor wants to have this specific area to become a complex, like what happened to Clark City. By the way, Clark City is a new city na inalaw ng gobyerno na mag-develop doon a master development plan para magtayo ng mga facilities, lahat ng structures doon. But before it was a agricultural land. It was converted. So they need a law to pass in the Congress and Senate para ma-convert lahat yung lots nila. And it was open. Hindi pa puno ang Clark City, ha? Marami pang open slot. But there are so many plans ng Clark Development Corporation that you can see that in this area there will become a virology center. In this area will become the sports city, blah blah blah. In this area where the UP and the Adamson will be constructed, may mga ganun plan. Bakit natin ginagawa yon? On the aspect of the government, na kung sakaling magkaroon ng problema, disaster, sa main city ng Maynila, dapat hindi tayo mapipilay. Pwedeng may lilipatan na isa pang alternative city na pwedeng magpatuloy ang government services. Na-gets? Okay, so ganito yon. So, meaning, on parts and parcels of what we are doing, kung master development plan ng malaking area, kung paano isa-segregate ang mga spasyo, trabaho yun ng mga planner. Get? Kung binigyan ka ng Clark Development at binigay sa iyo isang parcel ng isang lote, trabaho yun ng arkitekto. Lalo na site development na gagawin mo sa isang lote. Kung binigyan ka ng isang room sa isang building, trabaho yun na nagigets ninyo yung scaling ng ginagawa. So ang planner hindi niya kayang gumawa ng mga detalye na katulad ng binigay ko sa inyo sa section 302 sa atin yun. Okay? Ngayon, kung gusto mo naman maging planner, magdagdag ka ng credential mo pagdating ng panahon. Diba? Pwede kayo maging planner. Okay? PRC exam din yun. Okay? Mag-aaral din kayo ng environmental plan. Okay. Then, yung isang scope ng building permit, you have this. Okay? Line and grade verification, blah blah blah. Kung ano yung nakasulat na narrative doon sa titulo ng lote na ganito, easting, northing, blah blah blah. Degree, no? Okay, magpatuloy ka sa geodetic para mag-clear up. sa atin, sa Pilipinas, very simple, 8 diretsong rectangle ang lote. Paano nga kung naging star architect kayo? Malalaking complex na mga building ang gagawin. So syempre, ayaw nyo na pagdating ng panahon, pupunta tayo sa arbitration, yung kapitbahay natin, itinala tayo hanggang sa Supreme Court, nag-aaway tayo doon sa linya ng lote. So dapat, on the onset, na pinaplano pa lang natin, yung lote natin, wala pa yung building lote pa lang pinag-uusapan, check na ito. Easement. Ano ibig sabihin ng easement o setbacks? Napakadali na ang lote mo nasa subdivision.
Okay? Madaling hanapin ang mga setback. Mamaya, pag-aaralan ang mga setback. Pero mahirap kapag ang katabi mo, ilog. Tama? National road. Klarong-klaro yan. Hindi ka dapat magkamali sa mga easement, mga setbacks. Kaya natin inaaral yun. So, architectural, meron na tayong Office of City Architect, Municipal Architect, sila na mag-check niya. So, ano mga types of construction pinag-uusapan natin? So, all of these, Office of the Building Official are actually checking all of this. So, they are checking the type of construction. Anong klaseng construction? Is it steel? Is it reinforced concrete? Is it wood construction? Now, very uso mga high-rise building na puro wood na. Okay? Nasa fire zoning, paano ba? Na pagka nasunog ito, dapat hindi kakalat ang apoy sa katabi ng mga lote and everything. So you have the firewall and everything, kaya nag-aral tayo ng fire code. Then you have the building projections, yung mga canopy ninyo. Minsan may mga magaganda kayong entrada ng building, lumalagpas pala doon sa linya na dapat, di ba? So, ayun, nangyayari yan, mga problema na yan, lalo na sa mga masisikip na mga urban areas, dahil nga wala na halos setback, kung ito na yung sidewalk, ito na yung building lines. So paano ka pa maglalagay ng canopy para proteksyonan yung mga papasok doon sa loob ng area mo? Okay, access street and roads and alleyways. Siyempre, tinuruan na ba kayo ng BP 220? Yung hierarchy of the roads? Yeah. From the major road going to minor, dapat merong tinatawag na collector. And then meron kay service road. Before pupunta doon sa mga entrada ng mga alleyway para doon sa mga building. Correct? Hindi kayo makakakita ng full row of commercial buildings sa national road. It's against the law. Nakakita na ba kayo sa NLEX? Na meron talagang building na nandoon sa tabi ng national road, unless merong service road na kailangan yung pasukan muna, and then ma-access ninyo yung mga building. It is against the law to have all of these commercial structures, all structures that you can access from the national road. Okay? National road. Wait. EDSA. National road by EDSA. Hello? National Road by EDSA. May mga building doon Punta nga lang kayo sa Guadalupe, bababa kayo from the bus. Ma-access nyo yung harap ng mga building. Kaya tayo nagkakaroon ng traffic Dahil walang magandang plano, tama? The better way to do that is from the national road, you need to have a collector road para doon talaga yung track of roads. Okay? So mali ang mga planning natin. Sorry So you have that alley, napaka-importante niyan, lalo sa subdivision plan. Nag-aral na kayo ng subdivision Condominium subdivision law. Okay. And then, guys, come to think of it, we are talking about National Building Code, pero ang daming natatouch na mga ibang batas na inaaral ninyo. Okay? So hindi ko na siya kakailangan ulitin kasi naintindihan ko na nabasa nyo na siya. Para pag mayroon tayong na-touch dito, makakonect nyo kaagad. Ay, oo, ito yung tinuro ni Ma'am. Sino? Si Ma'am Christian. Tama ba? Christine. Yes. Architectural interior classification. Ito na yung rule 7 and 8. Okay? Maximum height of the building structures. Okay? Yung tinatawag nating BHL. Building height limit. Okay? Alright. So, sa section 302 yun architectural. So, ito na ngayon yung processing ng section 303. So, ang ating OBO, Office of the Building Official, hindi lang building ang tinitingnan, lahat ito. Parking loading, corner, occupant load, glazing, architectural accessibility, most especially sa mga physically challenged people, light and ventilation ng buong building, air rights, like yung rights na sa light, daylighting, then mga obstacle na upo, napaka-importante. Kapag malapit sa airport, mula dun sa runway, ito yung runway
May radius yun. Okay? Na bawal magtayo ng building na mataas. So from here, from the alam niyo yung yung highway, 'di ba merong linya sa gitna? Ang runway natin may ganun din. So sinusukat 'yon na naka-angle 32 degrees. Certain like 5 kilometers from there, 32 degrees. Dapat pagka kinuha 'yon, walang tatama dapat na building. So hindi mag-approve ang ating Civil Aviation Authority sa Pilipinas, CAA, ng mga building na tatama doon sa aero limit, obstacle limit ng aerodrome. So ang sukat sa runway runway. Kasi yung pagbaba ng eroplano, baka sumabit. Tama? Okay. Kaya nga, there is really a plan to relocate the NAIA na. Kasi nga, super dense na nagiging super urban area na. So, the moment na mawala ang NAIA doon, asahan ninyo na yung area na yon magiging bagong BGC. Okay? Even the BGC itself. The BGC is C5, di ba? Malapit sa runway. O, imagine ninyo, bakit wala pang halos mga matataas na building doon? Kasi nga, meron silang sinusunod na ito, obstacle limit surface. Building ancillary structures of cemeteries, memorial parks. Okay. Hindi madali ang magtayo ng sementeryo ng memorial park. Kasi nagtitike yung mga tao doon. Paano yung leachate? Ano yung leachate? Yung sabaw na napupunta sa lupa. Sa ilalim ng lupa, meron tayong tinatawag na water aquifer. Kung saan natin kinukuha yung tubig. Di ba? Sa probinsya, uso yung poso. Okay, saan nang galing yun? Water table, aquifer yun. Just imagine, kung basta-basta ay nagtayo ng mga sementeryo, lahat ng leachate pupunta sa water table, tapos from water table, yun yung nakukuha ng poso ninyo. Hindi nyo nakikita, pero maraming elemento na pwedeng mahalo doon. Extra light. Nagigets ninyo, guys? So, we need to really, what? Hospital, mga laboratorio, mga ganito, may separate talaga yan. Na dapat iipunin nyo lahat. Yung, may tinatawag tayong lining. Nakakita na ba kayo ng landfill? Yung tinatambakan ng lahat ng basura. Yung landfill na yan, merong kulay black na lining. Engineered sanitary landfill. Kasi nga, nagsasabaw lahat noon. Pupunta na naman ulit lahat yun sa ilalim. So, ganun din. Dapat pag nag-design ng cemetery, sa mga ilalim niyan, nakalining. Okay? Alright. So, medyo napapadami na yung sinasabi ko. So, apart from this, the OBO will check all of this. Okay? Okay, paano mag-i-issue ng building permit? 15 days. Pag nabayaran yung fees. Okay, sige, okay na ito. Bayaran mo na 1,200. Okay? Issuance ng building permit. By the way, ngayon, minomonitor na ng gobyerno ang bilis ng serbisyo ng bawat munisipyo. Kaya nga sila may one-stop shop, right? Ibig sabihin, pagpasok ko, nakahilera lahat doon. Dapat, paglabas ko sa isang booth, nasa akin na dapat. O kung sasabihin sa akin, sir, hintay lang kayo ng 2 araw. Kasi minomonitor sila. Okay? Ayun. Bukod doon sa pagsusumbong sa mga masusungit na masuklan ng mga government personnel. Okay. So, you can issue permit, only a part portion of the building structure, and then issue ground excavation permit while the BP application is processed. So, dapat klaro kay OBO na mag-i-start na kayo na mag-excavate. Okay? Kahit na on the process yung building permit. Liability. Sabi ko nga, according dito kay Civil Code, bakit mayroong Civil Code? Civil Code is a law that protects people from all of the other activities.
Yung ating trabaho bilang arkitekto is an activity that can affect people. So that's why we have 15 years dialogue. So in case the building collapses, due to the defects in construction of interior, material, blah, 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 the contractor and the construction supervisor shall be liable. Bakit hindi arkitekto? Any idea? Itong clause na. Okay, dinesign nyo kasi, in-specify ninyo. Hindi nyo naman nakita kung paano sila bumili ng material, di ba? Okay, sabihin mo, nag-specify ako ng class A na material. Binili ng contractor class B. Kasalanan pa ba ng arkitekto yun? The main reason kung bakit, dahil may problema tayo ha. Akala kasi nila, na kapag nagpa-arkitekto sila, akala nila 24/7 tayo doon sa site. Hindi, dadalaw lang kayo doon. Pero not necessarily tumambay kayo doon. But anyhow, ako kasi, ang trabaho ko, pag may dinidesign ako, tinitirhan ko talaga. Pero hindi yun ang hindi yun yung Kasi tinitingnan ko talaga paano ginagawa yung trabaho. Kapag kung may extra ka na ng gano'n sa SPP ninyo, may certain fee na kailangan bayaran, additional yun. Kasi yung supervision na ganito, you are not required to stay that long. Baka nga hanggang 2 oras lang kayo isang beses sa isang linggo. Ganun lang. Okay. So, hindi nyo yan makikita lahat. Pag naglatag ba sila ng plumbing na pipe, makikita nyo ba? Hindi din. Sa buhos, sino ang dapat nandoon? Engineer, di ba? Paano binubuhos yung mga kolong, tama, bla bla bla. Kasi i-check niya yung mga rebar, mga stirrup. Meron silang concrete cover, sinusukat nila lahat yun. Paano naman? Alam niyo, hindi ko maintindihan sa Pilipinas, nasa loob ng kolong, lahat ng mga electrical pipes, everything bla bla bla. So, paano mo nga naman maibubuhos lahat ng mga aggregates doon? Kasi nga, may mga espasyo na kung saan-saan. Kaya pag nagkakaroon ng problema, babakbakin mo yung yung main na mga structural element. Napakahirap noon. Kaya nga dito sa abroad, dito sa Qatar, makikita nyo, naka-surface mount halos yung mga natin, conduits, mga outlets, plugs, and everything, blah blah blah. Okay. So, ayan na. So, klaro tayo. Now, validity of building permit. Pag binigyan na kayo ng building permit, dapat mananalo yung void kapag 1 taon na hindi pa natatayo ang building o hindi nasisimulan. Okay? So, pagka umabot kayo ng 1 taon, okay, you will be ang permit ninyo can be suspended period of 120 days. Ilan yan? Ilang months? 30-60. Okay, 4 months. Okay. So, it will be voided, null and void, if it is not commenced within a period of 1 year after the BP in Q1. Will be suspended or abandoned at any time. At any time, nag-start na kayo, tapos tumagal na kayo ng 4 months, hindi gumagalaw. Mawawalan kayo ng BP. Gets natin to ha? Okay, clear. Hindi kayo mabibigyan ng building permit kapag may error sa plan, may error sa spec, incorrect, inaccurate ang data ng mga nagpapateclare, pumirma ang arkitekto na paso ang lisensya na walang PTR. Okay? Madali kasi yan. Mas-check talaga nila yan sa system nila kung yung nakasulat tawag dito current non-compliance with the code. Alam nyo ba na pag kumukuha ng PTR na yon, hindi nag-i-issue ang munisipyo ng hindi mismong yung tao na kumukuha ang nandun. Physically. Bawal yun ngayon. Dati-dati pwede ako magpakuha Sabi ko pa nasa abroad ako. Minsan palakasan na lang talaga. Okay.
Appeal to the Secretary, kung merong mga hindi na pagkakasunduan, punta kayo kay DPW Secretary within 15 days. From the receipt of advice of non-issuance. Kunwari, hindi kayo na-issuean ng building permit. Parang feeling ninyo ay may pagkakamali doon sa proseso, appeal kayo, 15 days. Then, pag dumating kay Secretary, 15 days, ibibigay yung decision. Pag nag-decision si DPW Secretary, final yon. Pero for final review na, Presidente. So kung ako yung negosyante, so kung kaya kong umabot dito, tapos hindi pa rin ako pinayagan ng Secretary, pupunta ako kay Presidente. Okay, napakahirap ng trabaho ng Presidente. Ano? Mga maliliit na bagay, umaabot pa sa kanya. Okay, Section 308. Okay, dito tayo magkakaroon ng issue. So, inspection of supervision of the work, nakalagay sa batas, National Building Code, na ang pwede mag-supervise ng project either duly licensed architect or CE. Ang mga CE, ginagamit nila to para i-justify kung bakit magdi-design din sila ng plan. Hindi, klaro nga, hindi guide. Sabi supervise. Okay. Then, may not the same or CE respond to the design of the building. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na kung ako yung designer, ako lang yung pwede mag-supervise, hindi. So, nakadepende yun. Paano kung ako yung nag-design, tapos along the way, hindi kami nagkasundo ng client, pero gustong ituloy ng client yung plan. Binayaran ka na niya totally, doon sa design mo and everything. Papasupervise niya lang sa iba. Walang legal walang legal legal violation. Okay, the design architect or CE is not precluded conducting inspection to check determine compliance with the plans and specification of building submitted. Okay, sir. Hinire mo ng client ibang architect na magsusupervise. Pero ako yung designer ng building eh. Pwede po ba akong pumunta doon sa site? Para malaman kung yung design ko ay talaga bang na-implement. Ito yung sagot. Gets? Pwede. Pwede kayong pumunta doon. Wala na nga lang kayong bayan. Hindi kayo babayaran ng kliyente. Kung ako naman sa inyo, pupuntahan nyo pa ba yan? Oo, walang bayad eh. Mamamasay pa kayo. Paano kung ang project ninyo nasa Davao tapos taga Pampanga kayo? Okay, so mag-aeroplano pa kayo. Alright, next. Certificate of Occupancy. Nag-aral tayo ng fire code. Sabi natin, makukuha mo lang ang Certificate of Occupancy once what? Meron ka ng clearance from the architect, correct? Everything is done accordingly. Then pupunta ka na kay OBO, Office of the Building Officials, para ibigay mo na sa kanya, sir, ito na po, napirmahan na po, either ng FLS, ganito, okay na daw po. Ayun, i-issue ang kanila nila. Ano lang nila yan, i-validate lang nila. Kung tama yung naging desisyon ng architect or FLS, na po pwede ka nang pakawalan. Na yung pwede gamitin yung... Okay. Then, the notification to conduct final inspection, i-endorse ni OBO, Fire Marshal, punta na kayo doon. Doon sa building, check nyo na. Physics, Fire Safety Inspection Certificate. Pero kailangan nila yan, gawin yung inspection na yun within 5 working days. Gets? So pag na-clear na lahat, bibigay na yung occupancy permit. So pwede na mag-operate ang negosyo. Okay? Ayun. So all of these conditions needs to comply with the fire code of the Philippines. Then, once na binigay na yung physics ng fire marshal, the OBO now will have its final inspection and verification and review dahil sila magbibigay sa inyo ng certificate of occupancy. Okay, anong laman nun? On the basis of the certificate of completion given by the architect, then you have the construction logbook, building inspection sheet, yung mga IR, yung site SIR, hello, site inspection request, construction logbook. Ano yung mga construction logbook? Yung mga nangyayari everyday, kaya may mga record dyan sa construction site.
Then, original as-built plans, yung original against doon sa actual na na-construct. Then, the specification. Okay. Tanong, Sir, paano po yun? Yung specification namin ay based doon sa original na plan. Kailangan ba namin mag-resubmit ng revise? No, not needed. Everything has been recorded in the as-built plan. Gets? Alright. Building official, issue certificate of occupancy. Ngayon, pwedeng magkaroon ng partial certificate kung portion lang ng building prior to completion. Nakadepende na naman yan sa mga internal agreement. Okay? So, again, the building occupancy, certificate of occupancy signifies that all of this process has been complied. Any question muna before we go? So, yun yung ano natin ha. What is OBO? How to administer building permit? And all of the process that goes with it. Okay, type of construction, rule 4. So, I simplify it like this. So, type 1, type 2, type 3, type 4, type 5. So, type 1 wood construction. Type 2, wood siya, pero merong fire, resistant material. Type 3, combination of masonry and wood construction with fire rating. Okay? Then, type 4, steel, concrete, reinforced masonry construction, incombustible. Okay? Ano ibig sabihin ng incombustible? Hindi madaling nasusunog or hindi nasusunog. Okay? Then, type 5, very high, 4 na oras, all throughout. Okay? So, dito sa Qatar, madalas, sa mga building natin dito, mataas ang ano nila, rating nila 3 to 4 hours. Actually, even a small establishment, 3 to 4 hours. So, type 5. Okay? So, yun yung, sorry. Simple lang yun Ito lang yung tatandaan natin. Okay? 5, fire zone. Nag-fire code na tayo, right? Fire code. So, fire zone, clear naman. Isang building na nasa area kung saan merong control na condition for fire to propagate. Okay. Only certain construction are allowed. Okay. Lalo na sa mga alleyway, dahil mahirap i-maneuver yung mga fire trucks papasok sa alleyway. So those are very high fire zone that needs to have certain type of construction that needs to be there. So kung meron akong isang building sa alleyway, I can therefore conclude that I need to use around type 3, 4, 5 na mga buildings dapat doon. So, because the condition is setting that up. Ngayon, paano naman kunwari kung ako ay nagpatayo ng bahay na malapit sa bukid? All 4 sides, laki-laki ng setback. So ano po pwede kong gamitin? Pwede ba akong type 1, type 2? Di ba? No? Maglalagay ba ako steel doon? Or reinforced concrete for that matter. So nakadepende. So it's common sense. Okay, so fire zone. So you have the designation of fire zone according to Rule 5. Non-fire restricted zone, all types of construction are allowed. Type 1 to 5. Fire restrictive zones, type 1, construction not allowed. So 2, 3, 4, 5. Okay? And highly restrictive zone, type 1, 2, 3, not allowed. So only 4 and 5 allowed. Okay. So kapag na-designate, in accordance doon kay OBO na itong mga area na ito yung mga condition, ito lang yung mga type ng construction na dapat mag-exist doon. Okay? Buildings in multiple fire zone, ang kwentahan, kapag more than 1/3, kung sino yung majority doon sa sa fire zoning, yun ang gagamitin mo. Kunwari, sir, ito yung malaking lote ko. Okay. Mga 2/3 commercial area. So, yun yung mag-govern. Anong klaseng type ng construction ang dapat kong gawin para doon sa building. Okay? More than kung ano yung mas restrictive. So, kung highly restrictive na yung 2/3 ko ng lote ko, then definitely I will have to use type 4 and 5 construction. Rule 6.
klaro tayo sa pipe. Okay. Fire resistive rating. Rating to withstand the fire. 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hours. Okay, paano nyo yung malalaman? Looking at the product certificates of certain items. Okay. Advised by the FLS architect. Diba? Sa drawing, nakakakita kayo ng mga hidden lines. Hini-hidden line nila yung mga space. Minsan, sa legend, yung green 1 hour. Yung red, 2 hour. Kung blue, 3 to 4 hours. So, pag tinignan ninyo yung plan ng FLS, Fire Life Safety Plan, so pag nakakita nyo, naka-color-coded yung mga areas, then you know na itong compartmentation na ito ay pasok doon sa rating. Okay? So these are the standards. So you have the floor. Nakakita na kayong pre-stress, post-tension? Yung slab na na may mga tendon, na hinihilang gano'n, naka-camber, di ba? Okay? So, para mabilis yung construction. Okay. Partition, mga metal structure, yung mga IB, mga ganyan, tapos steel decking, nakakita na kayo, mga gano'n. Okay. Ayan, yung mga minimum fire resistance na, from 1 hour to 4 hours. Okay. Nakadepende sa thickness ng material, by millimeters, so you have all of these. Okay? Dito sa Qatar, we have the solid block. Hindi uso sa Pilipinas ang solid block, di ba? Sa atin kasi ang uso, hollow blocks. Nilalagyan ng salaman sa loob. Tapos, merong mga bakal. Diba? Kasi nga, ang design ng ating mga masonry sa Pilipinas ay design para sa magnitude cake. Walang ganun dito. Sa kanila, solid block, lalagyan lang ng mesh. Tapos lalagyan lang ng konting mortaring para dumikit. Kaya kung ikaw si Hulk Hogan, pwede mong sipahin yung mga wall. So tatalsik lahat ng mga solid block. But solid concrete, it was generally rated as 4 hours. Okay. Meron din gumagamit ng hollow blocks dito na walang laman. Ha? Kaya pagka nakatira kayo sa mga tinitirhan nyo ngayon, obserbahan nyo. Pag alas 3, naririnig nyo yung mga naglalakad. Ibig sabihin, walang laman lahat yun. Okay? So, solid concrete, solid masonry, solid concrete RC ang tawag natin, reinforced concrete RC. Yung solid masonry, solid talaga, hindi siya hollow. And then you have hollow masonry. Then, meron din, dahil mainit ang lugar na ito, so you have this pre-insulated. So 250 yung block, pero meron ng nakakabit na thermal insulation. Okay? So may mga ganun, pre-insulated block ang tawag doon. Meron din ng aerated block. Ano yung aerated block? Aerated block is gumamit sila ng hindi na normal na mga cement and sand, pero mga aggregate. Yung mga parang magagaan na mga aggregate. Makakita kayo ng mga vermiculite, perlite, mga ganun na halo. Air concrete. Ang problema sa air concrete, hindi siya magandang gamitin pag malapit sa toilet. Bakit? Nanginipsip siya ng moisture. Tinutubuan siya ng mga molds. Ayun. So yun, mga gamit So pag-aaralan ninyo yan sa building construction and building technology. Okay. So yan yung mga klase ng materials na kailangan natin. At yun ang makakapagbigay sa atin kung makakakomply tayo sa type 4, 5, blah, blah, blah. Paano malalaman ni OBO ang mga materials? Base sa specification at sa schedule of finish. Okay, makikita nila lahat yan. Even sa mga plano ninyo, kasi may mga legend doon, sinasabi ninyo, itong block na ito, 2-hour fire rating, 1-hour fire rating, anong klaseng material? Ilalagay nyo kasi yun. So, nakadetalye sa legend. Rule 7. Okay. Rule 7, occupancy versus zoning. Always remember, when somebody asks you sa exam, ano yung occupancy, it pertains to building. Pag sinabing zoning, it pertains to land. Kung saan nakatayo ang building. Okay. Okay. Ito.
Itong area na to, ng lifestyle restaurant, what do you think? Ano ang zoning nito? Commercial. Tama. Yung West Bay, anong zoning no? Commercial din. Okay. So kung magre-rating tayo, ano ang less commercial at high commercial? Ito ba o yung West Bay? Ito less. So high commercial yung West Bay kasi mas madami doon, mas matataas, di ba? Pag tumataas na kasi allowed na yung high. Kaya minsan may mga numbering tayo. C1, C2, C3. O, pagka R, R1, R2, R3, R4, R5. Ganun, di ba? Okay. So, yun yung nag-govern kung paano nyo i-design yung mga buildings natin. So, that's the difference between occupancy and zoning. Now, here, on a snapshot, as you can see, occupancy, building type, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So, A for residential, B for residential hotel, apartments, multi-family dwelling, C, education or recreation, D, institutional, E, negosyo. Okay, katulad nito, business and mercantile, F, industrial areas, okay, warehouses, storage ng mga hazardous, mga flammable substances. Then H, assembly, other than group I. So magkaiba yung H and I. Pag nag-more than 1,000 na yung kaya ng espasyo, I yun. Pag less 1,000, H. Gets? Alright? So accessory, building accessories, ancillaries, J. Okay. Ay, sorry. Sorry. Zoning, R. R for residential, C for hotel, apartment, blah, blah, blah. GI for education, recreational, I because of institutional, UTS, business and mercantile, SPE, industrial, PRE, parks, recreation and entertainment, okay, cultural zone, agricultural zone ang A, AI, agro-industrial, then PUD, planned unit development like Rockwell, Eastwood, those are planned unit development. Ibig sabihin, parcels of development na mayroong may-ari na private developers. Gets? Okay. Bakit PUD? Mixed use. Commercial, residential, nandiyan na lahat. So, may educational pa doon. Si Rockwell merong Ateneo, right? So, may educational siya. So, PUD ang tawag doon. Pag naghahalo-halo na lahat. At may private developer. Okay, get? Okay. Occupancies. O yan na. So, sabi natin, occupancy is building. Tama? Yes. Balikan natin. Yes, building. So, merong code. Ito yung tatandaan natin na lalo na sa residential, lalo na sa zoning, tatandaan natin. So, single family occupants, pag nag-exceed sa 10 persons, yung nandun sa isang residential, A2. Pag kabina, multiple dwelling, apartment, boarding house, blah, 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 row houses, and they are normally more than 10. So, B na yun. Okay. C, eskwelahan, daycare, pero kapag madami na, malaki na yung area, pwede na siya maging HRI. Kasi nga tao, binibilang doon, HRI. So more than 1,000 ay na siya. Okay? Then institutional, D1. D1 kapag may kaunting limitasyon sa galaw. Kasi prison cell, jail, mental hospital, personal liberties are restrained, D1. So kapag non-ambulatory patient, children under kindergarten, okay, institutions, D2. Ambulatory patient homes for children in kindergarten, D3. So ito yung mga code. Okay? So ang tatandaan nyo lang, kapag medyo restrained ang paggalaw, D1 lagi yun. Then dito, tatandaan nyo lang, dito non-ambulatory. Pag D3, ambulatory. Okay? Pag sinabi nating non-ambulatory,
Ano to? Inpatient o outpatient? Non-ambulatory. Outpatient. Ito yung mga pupunta ka sa clinic na hindi ka tawag dito? Confine. Ano na? Hindi ka mako-confine, non-ambulatory. Pero pag ambulatory kasi kailangan mo na talaga ng truck at mako-confine ka doon, and you will be assisted by lots of trucks, vehicles, and all of this equipment, D3 yan. Okay? Business and mercantile. Mercantile, from the root word merchant, mercantile, okay? So business. So when there is no work to be done except exchanging parts, distribution, maintenance, without this, open flame or what, iwan. Pero pag meron ng mga, tawag dito, may mga ganito na, may mga welding, may instances na gagamit ka ng apoy and everything, wholesale retail stores, E2. Mas matindi naman yung aircraft hangars, open parking garage, napakalaki naman yan, E3. So all of these activities that requires many movements, E3 tayo. F, light industrial. Light industrial like power plants, ice plants, cold storage, blah blah blah, factories, workshop, blah blah blah. Alam niyo, hindi rin madaling magtayo na mag-design ng industrial building. Normally, you use PEB. PEB means pre-engineered. Alam niyo, nakikita ninyo yun, di ba? Pagka pumasok kayo sa PEB, basketball court. Nakita niyo kung paano yung structural mula poste, tapos naka-welding, tapos hanggang doon sa roof. PEB ang tawag doon. Kasi i-deliver mo na lang, kabit ka lang ng kabit, mabilisan yun. Tapos salpak ka ng salpak ng mga siding, metal siding, tapos lalagyan mo lang ng cordina, and then meron ka na bubong. Okay? So, ganun yung light industrial, ano? Now, iba ang pinag-uusapan natin, letter G, kapag meron ng mga flammable materials, okay? G1, G2, G3, so alam na natin to ha. Yung storages ng G1, highly flammable, medium industrial, loose, combustible, G4, garage, engine manufacturing, G5, aircraft repair. Okay, medyo mahirap siya i-memorize. Okay. Pero G, storage and nasalos. Okay. Oh, sorry. H, H1, H2, H3. H1, building na merong stage. Ano yung building na merong stage? Sinihan, auditorium, di ba? Okay. Bibilangin nyo lang yung tao, yung occupant load. H2, walang stage. Okay? Pero may 300 kataong po pwede doon. H3, more than, no? 300 or more. Less than H3, assembly building. Then H4, tourism development. Stadium, review stands, amusement park, coliseum, recreational H4. 1. II. Any assembly more than 1,000, automatic I. Accessory, carports, garage, fences, stage, courts, banks, J3 yun. J2, J1. Okay? Zone, R1. R1, low density. Single family, single detached dwelling. Okay. Siguro naman alam niyo na to. Single attached saka single detached. Ano pinagkaiba? Single attached. Detached. Detached nga. Ay, Detached. single No part. Walang Okay. Pagka-attached. Okay. Sige. Medium density. Low density ibig sabihin konti lang tao. Okay.
Pag medium density, let's say sabihin na natin, magbibigay na lang ako ng lugar. Low density, isang barangay sa Baras, Rizal. Alam natin yung Baras, medyo nandun si Masunji, Geo Reserve. Yun yung lugar na kung saan mabundok, medyo malayo. Isang barangay doon, R1, low density, konti ang bahay. Okay. Then R2, medium density residential zone, low-rise, single-attached, duplex, multi-level building, blah blah blah. Town proper ng Baras. O, pwede yun, medium density, kasi hindi naman natataas ang mga building doon. Okay. Then further classified, basic R2, single-attached, duplex, 1/3, 1 to 3 floors. Basic R2, maximum R2, low-rise, 3 to 5 floors. So, ito, further, classify into this. So, anong tatandaan natin? R2, medium density yung land, kung saan yung area, pero residential siya. Magbi-basic R2 ako kapag 1 to 3 floors. Then, maximum R2 ako kapag 3 to 5 floors. Okay? R3, high density residential zone, high density. So, multi-family dwelling, may mga apartment, blah blah blah, blah blah blah, low rise, medium rise condominium. Pwede ko na ba sabihin antipolo? Okay, antipolo ha. So, R3 ko na yan, high density residential zone. Kasi meron na akong okay, pwede na akong merong condominium, medium rise. So, I can further classify row houses na 1 to 3 story high, basic R3, maximum R3 kung 6 to 12 stories high. Lalo na yung mga pinapagawa ng gobyerno, yung mga pabahay. Ngayon, hanggang 24 stories na ang ginagawa ng 4PH ba yun? No? Yung mga binibigay ng gobyerno sa mga tao. Okay? R4, medium to high density residential zone characterized by low-rise townhouses, building for use of multi, blah blah blah, may mga townhouses. Okay. Saan malapit? Kainta. Bumababa na kayo ha. So mula doon sa bundok, nag-antipol, nagkakainta na kayo. May mga townhouse doon, maraming subdivision, blah blah blah. Ayan, ito na yon, R4 na yon. Medium to high density residential zone. Okay, R5, Ortigas. Okay, very high density, medium rise, high rise condominium. Okay, R5. Visually na iintindihan nyo ba yung sinasabi ko mga sample? Okay, nakikita nyo lahat yon. So, ibig sabihin, sa lahat ng kondisyon ng mga lands, pag mas lalong malapit sa sentro ng Maynila, mas tumataas yung density. Pag mas lalong lumalayo, pakonti ng pakonti, paliit at pababa ng pababa yung height ng mga building. Okay? Alright. So ngayon nga, dati, nung araw 1970s, kung galing ka ng Baclaran, pupunta ka ng Bacoor, ng Imus, blah blah blah, Dasmariñas, nakikita mo pa yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga bayan. Kasi nga, may mga green areas, may agricultural land. But this time, magmula Parañaque hanggang Tagaytay, halos hindi mo na malalaman kung nasa Maynila ka pa ba o nakalabas ka na ba sa Maynila. Kasi nga, it is all now urban areas. Nagigets na natin. Naghahalo na yung R3, R4, R5, madalang ka na makakakita ng R1 at R2. Okay. So, yun yung residential. Zoning tayo, Z1, C2. So, ito, si Al Nasser, that's light commercial. C2, punta na tayo kay malapit-lapit kay, how shall I say this, kay Alsad. Yung kabilang kalsada, R2, C2. Paano na ito? C3. Yun, West Bay na. Correct? Gets? So, that's very simple. GI, General Institutional, sa likod ng Albida, nakita niyo MOI na malaking building, right?
That's GI. General Institutional. Kasi halos lahat ng mga nandoon, government offices. Okay? Community, institutional use, blah, 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 blah. So, whatever it is. Hamad area, hospital, medical government, education, recreation, Albida area, that's GI. Okay? I, light industrial use, medium industrial use, tsaka, ayan, dalawa lang. So, yung industrial natin dito, na madaming mga factory, I2. Okay? But before kang makakarating ng mga light industrial, siguro mga nasa Salwa, light industrial use, I1. Okay? UTS, Utilities Transportation Services, transport, si Carwa. Saan yung yung kay Carwa Bus dito? Saan banda yan? Yung lahat ng terminal nila. Di ba dito sa may yan? Sa likod ng Sukwaki? Di ba nandun? Basta transport, depot, UTS. Okay, Hamad International Airport. UTS. Transportation nodes. Okay? Services, utilities, alam mo yung mga delivery. Sino yung mga sikat na alam yung delivery? UPS, FedEx, yung mga tambakan nila doon, yung sorting area. Okay. Paano mula doon sa aeroplano, papunta doon sa delivery truck, sa mga delivery motor. Si Talabat, meron din siyang sarili niyang distribution zone. UTS lahat yan. Okay? Special. Cemeterium, memorial parks, those are special. Okay? Pre. Patatandaan niyo yung pre kasi nga acronym siya ng Parks, Recreation, and Entertainment. Okay. Entertainment zone. Si Bendong Mall, are they entertainment zone? Yes, correct. Okay, sa Lucille Wonderland. How about si Stadium? Albite Stadium. Spread. Okay, so yun ha. Low, medium, intensity recreational function. Cultural. Example ng cultural dito. Islamic. Then magkatabi sila ng Qatar National, di ba? So that area you can say that is cultural, lands. Agricultural. Doon sa mga papuntang Subara, maraming farms. Agro-industrial. Guys, yung agro-industrial, kapag kung ano yung nangyayari na agricultural activity na nagkakaroon na ng processing, meron kasi ako nakikita mga farm, tapos doon na pinapack yung lahat ng mga nakapack na mga vegetables. Meron na rin silang crating doon and everything. Pag may ganun ng klaseng activity, AI na yun. Okay. Also, mga farm na nagkakaroon ng dairy products, no? Oo. Chicken, poultry, tapos nagkakaroon na ng processing, may planta na. Okay. AI lahat 'yon. Okay? Then PUD, sabi ko nga sa inyo, yun na 'yon, mga plant unit development. Okay. Alright. So clear? That is zoning. Now, rule of thumb, pagka mixed occupancies, katulad kanina, yung sa fire resistant fire zoning, kapag ang minor occupancy, mixed use, commercial, residential commercial. Residential is 2/3. 1/3 lang yung commercial. So paano yan? Saan siya magpo-fall? Mixed occupancy, building Letter? Sa residential. Ano yung residential natin? Letter sa occupancy? A. Right, correct. Tama? So, lahat na ng lahat na ng isa-submit natin sa FLS and everything, nakadepende ngayon kay residential. Kasi siya yung major doon sa area, kahit yung mixed use. Right of way. Ano ibig sabihin nito?
It adjoins direct access to public space, yard, or street at least one side. So this one, ang right of way niya nandun talaga. Kasi near to the street. So that's right of way. Eaves over windows. Ano yung eaves over windows? Ano yung eaves? Ito yung face ng building mo. Diba? May yung bubong mo, may overhang, yung ilalim. Tama? Okay. So that should be at least 750 from the side of the rear property line. Firewall, clear. Okay, ito na yung mga klase ng firewall. So sa R1, not allowed daw. So, I think visually you can understand, ano? So you can understand. So 3.2 apartment, carports and everything, blah blah blah, and constructed of perforated concrete blocks, blah blah blah, not allowed in accordance to R1. Sorry, R1 not allowed, however, is okay for carports lang. Okay. Kung nandito yung kotse mo, garahe mo, may ganito ka lang, allowed. Okay? R2, one side only yung wall. Okay, 80% ng wall sa isang side, R2. Again, ano yung R2? 8%. Ano yung R2 natin? Town proper ng Baras. Okay, ibig sabihin, may lote ako doon sa town proper, pwede ako magkaroon ng ganito. Okay, one side only. R3, two sides. Either both sides or L. R3. Okay, saan na ako nakalocate? Antipolo. Pwede ako niyan. May apartment ako. Pwede yan. Ganyan. Okay? So, maximum yan to configuration. Maximum is 85, blah, blah, blah. Should not exceed 65% of the lot perimeter. Pa-calculate nyo na lang yan sa magtuturo ng Rule 7 and 8. Kasi may magtuturo talaga yan. Okay. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga pwedeng i-discuss ninyo. Kasi lalo na kapag ang mga computation ninyo nakadepende sa mga sa zoning. Okay. One side plus rear, option B. Okay. So 90% of this. Okay. And total should not exceed 50% of the lot perimeter. Lot perimeter, plus nyo to. Perimeter, length. Length plus width plus length plus width. That's perimeter. Okay, ano sabi niya? Should not exceed 50%. So, kung ano man itong build-up na to, hindi dapat lalagpas yung length nun sa total perimeter ng area ninyo. Lot area. R4, two sides, maximum 85% on each side. Okay. Then, perimeter ulit, should not exceed 50%. So, yung haba nito, tsaka haba nito, sa total, hindi dapat siya lalagpas sa 50%. Magigets natin to, ha? And then the maximum height should be 3 stories for R4 lot. R5 lot. Ortigas area. Okay, kung may ganito kayong mga wall, 75% on each side. Okay, mas lumikit, ano? Then, ganun din. Maximum height, 8 stories. Blah, 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 blah. Total should not exceed 60%. Kung option B, like this, maximum height, 8 stories per side, 14.4 meter for rear. Then, commercial institutional, fire to walls are allowed the following condition. Okay, may sprinkler system, may fire retardant, then maximum 70% of lot perimeter na naka-enclose. Okay, and merong RROW. What is RROW? Road right o way. Okay, so setback. Aaralin nyo yan sa computation ng Rule 7 and 8. Okay, mga setback. Bawat floor, pag tumataas ang building mo, mas lalong gumaganon. Palayo doon sa road. Okay, tapusin lang natin yung mga acronym. Then mag-break time na tayo. So TGFA,
total gross floor area. Anong ibig sabihin nun? Total floor space inside the building. So, including service and parking. So, GFA. Yun ang dapat nating intindihin ha. Gross floor area. Pagka sinabing gross income, ano ibig sabihin? Kabuuan. Wala pang mga less tax, bla bla bla. Kung ano binigay sa'yo ng kumpanya nang wala pang mga kaltas na dapat mong sasahurin, yun, gross. So, i-translate natin sa lupa. Ibig sabihin, lahat ng espasyo nang wala ka pang kakaltasin. Hindi mo pa kakaltasin yung parking, bla 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 bla. Kasi building footprint. Pag nag-footprint ka na, tinatanggal mo na yung iba, di ba? So, ito total gross floor area pa lang. So, total. Okay. So, kung ano yung binigay sa iyo. Inside the building ha, inside. So, anong ibig sabihin nun? Sir, yung mga nasa setback and everything, inside nga. Tanggalin mo yung outside. Okay. BHL. Establish grade line to the topmost portion of the building. Meron akong visual niyan mamaya. Saan natin sinusukat? Saan tayo susukat ng taas ng building? Paano kung nakaganyan na yung roof? Saan mo kukunin? Dito ba? O sa taas? O gitna? Tapos saka mo susukatin hanggang saan yung VHL. Yung dulo ba ng antena ang sinusukat ng VHL? Mga ganon. Mga kondisyon. Okay? So, you exclude the projection above the roof like signage, mass yung parang pinaka-antena mo. Okay? And then, telecom tower, kung merong naka-construct doon sa itaas ng roof decking. Grade line. Highest adjoining sidewalk or natural grade line. May mga loteng mas mababa sa sidewalk. So, saan tayo susukat? Natural grade line daw. Yan. Okay? If the grade is sloping, if less than 3 meters difference, take the highest grade. Asan ba yung mga figures ko dito? If the roof is flat, roof top. If the roof is sloping, middle of the roof. Ito, ayan. So, ano sabi niya? Pagkuha ng height ng building, okay? If this is maximum 3 meters, kunin mo daw yung pinakamataas. So, dito. Maximum. Ibig sabihin, paano pag naging 4 na? Hindi na. Hindi mo na makukuha dito. Kunin mo na siya sa gitna. Correct? So, sabi niya, may condition lang siya hanggang maximum 3 meters. So, from here, up to the roof. Then here, from flat, kung triangular, get the middle. Ito hindi kasama. Base sa condition ng National Building Code. Then, if this is more than 3 meters, let's say 5 meters, get the middle. And that is where you're going to measure the height to the roof deck. Okay. Then, spire tower. Okay, now, question. Sir, roof deck, sabi mo, kasama ba doon yung parapet? Ano bang kinukuha natin? Ano sabi niya sa condition? Roof top. Saan natin kukunin? Kung ang parapet mo ay 1.2 mula doon sa roof floor, ano kukunin? Roof floor o parapet? Floor? Parapet. Kukunin natin parapet. Floor lang. For me, floor lang. Roof floor. Floor lang. So, kailangan malaman ninyo yung sukat ng parapet. Okay. Huwag kayong kukuha ng BHL. Kaya nga may sectioning kayo para makukuha nyo talaga yung total. Okay. Alright, so that's it. I think for the moment. So, hinto muna tayo dyan. RROW, pag-usapan natin yan mamaya, and then we have break.